Bago pa man ang naging interview ni Chloe San Jose kay Tony Gonzaga ay naglabas na nga before ng pahayag ang kanyang ina na si Marie San Jose sa pamamagitan ng abogado nito. Muli nating balikan ang nasabing pahayag ng ina ni Chloe. Sino nga ba si Marie at sino ang nagpalaki kay Chloe? Kasabay ng pag-ingay ng pangalan ni Chloe ay paglutang naman ng mga information na si Chloe at ang kanyang stepmother at ang kanyang ama ang ngayon ay kasakasama ni Chloe. Ibig sabihin doon siya umuwi. Ang nanay na nagluwal naman sa kanya ay may sarili na ring pamilya. At idininay nga ni Attorney Ciudadano na hindi isang overseas Filipino worker or OFW o labandera ang nanay ni Chloe abroad, kung hindi isa na itong Australian citizen at nagtatrabaho sa isang aged care services. Hindi rin umano totoo ang mga kumakalat na balitang nakulong o nakakulong si Marie, ang ina ni Chloe. Si Chloe ay ipinanganak sa Pilipinas noong March 21, 2002 at kanya pong iniwan ang Pilipinas kasama ang kanyang ina noong 2013. Ito ay may Australian citizenship on February 2020, paliwanag ng abogado. My client Marie raised Chloe on her own, the biological father whom Chloe only met last year again after being in Australia since 2014. My client got married in Australia and that is the reason why Chloe and her sister were able to migrate to Australia. So dahil po doon, kaya napunta itong sila Chloe at ang sister nito. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng abogado ni Miss Marie na may katotohanan ang lumutang na aligasyong hindi gaanong maganda ang relasyon ni na Chloe at Marie dahil sa malaking kaibahan daw ng kanilang values at parenting issues. Dahil menor de edad pa raw kasi si Chloe noon at tila nagkaroon na ng gap sa pagitan ng parenting style ng isang Pilipino sa kinagis ng parenting style sa Australia kung saan lumaki si Chloe. Ninais daw ni Marie na panatilihin ang Filipino values at ituro ito kay Chloe subalit tila hindi raw ito gusto ng anak. It is true even before Carlos and Chloe met, my client Marie and Chloe already were having a difficult relationship due to the differences of ideas regarding parenting over the then minor Chloe. The gap started as I said Chloe was a minor, then a few years before reaching 18 years old, she was insisting on her way. And my client retaining her Filipino values, being a protective mother and having the best interests of Chloe in mind, did not agree. Consequently, the frequent clash of ideas led to the gap. Dahil lang po talaga doon. Ngunit, kahit na nagkasamaan ang loob ang mag-ina, itinanggi ng legal counsel na hindi umabot sa demandahan ng problema ng magmami. Wala umanong isinampang kaso si Chloe laban sa ina at gayon din naman si Marie laban sa anak. Regarding the alleged case filed by Chloe, ito po yung lumalabas sa social media. Well, simula ng maisyong pagiging tila kapit-tukuraw ni Chloe kay Kaloy hanggang sa makaladkad na ang pangalan nito sa hindi pagkakaunawaan ni Golden Boy sa kanyang pamilya na nahimik daw si Marie upang pangalagaan naman ang peace of mind ng kanyang sariling pamilya. Subalit ilang social media pages daw ang gumagawa na ng mga maling kwento patungkol sa kanya. Na kesyo pinapalabas na masama siyang ina at pati ang mga anak niya ngayon sa kasalukuyang mister ay nadadamay na rin. Marie, her mother, for the longest time decided to keep quiet, to keep the peace, and not be dragged into the issues. However, due to the multitude of posts that contains misinformation and images of her minor children being posted online without her consent, has deeply troubled and affected her and her family emotionally. Patungkol naman sa isyong hindi raw gusto ng pamilya Yula si Chloe para kay Kaloy, hindi na raw makapagbibigay pa ng komento si Marie dahil matagal na rin silang walang interaksyon ni Chloe at isa pa ay nasa tamang edad na nga raw ang anak. Yon ang naging pahayag. Kumalat din ang issue na may anak na raw itong si Chloe na itinanggi naman kamakailan lamang ni Chloe San Jose. Nilinaw din ni Attorney Ciudadano na hindi intensyon ng kanyang kliyente na makisawsaw sa alimang issue o intrigang kinasasangkutan ng anak, ang boyfriend nitong si Kaloy at maging ang pamilya nito. Nais lamang niyang magsalita ngayon, eksklusibo sa balita, para matapos na ang mga haka-haka, espekulasyon
alegasyon at peking balita patungkol sa kanya. Yan po ang naging pahayag ng ina ni Chloe. So malinaw po na yung mga naging pahayag ni Chloe San Jose sa nasabi nga pong interview sa kanya ay kabaligtaran naman ng pahayag ng nanay. Si Chloe, meron siyang sinasabi na siya ay nakaranas ng pagpapamaltrato sa poder ng kanyang ina, pero ang pahayag naman ng ina ay dahil dito gusto niya na maging maayos ang buhay ni Chloe. Pero hindi nga sila magkasundo dahil sa katigasan ng ulo ng anak at dumating na sa point na gusto na nga nitong umalis at gano'n na nga ang nangyari hanggang sa nagtagpo sila ni Kaloy na tila may issue rin sa kanyang ina. Well, ano ang masasay niyo about dito? Marami kasi ang nakakuha ng simpatya sa nasabing interview na kung saan ay naawa sila kay Chloe San Jose, kaya naman ang ilan ay sinasabi na sana daw ay magsalita talaga ang ina ni Chloe once and for all, ay sabihin niya kung ano nga ba ugali meron ng kanyang anak na si Chloe San Jose nang sa ganon ay malaman kung bakit ganito rin ang ginagawa ni Carlos Yulo sa kanyang mga magulang. Well, ano masasay nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.